What's up mga tol, nandito nga pala ako sa Teresa, dito kila Cha. At sa likod nila may maliit na tambayan. Matagal ko nang gustong pumunta doon. Mga 2 to 3 kilometers lang to from kila Cha, hindi siya ganong kalayuan. Actually mga 5 PM na yata nung umakyat kami. Tara mga tol, sama kayo. Ililibot ko kayo. Kagandahan dito mga tol, magkakakilala yung maakyat kasi puro taga dito lang din sila. Kaya kung may kasama kang taga dito, alam mo na safe ka. Hindi pa masuka lang daan kaya okay na okay talaga mga tol. Familiar ba kayo dito sa may kamoteng kahoy? Maraming ganyan sa amin noon sa may Talavera. Ginagawa pa nga naming kwintas yan eh. Nakakatuwa kasi ngayon nga lang ako ulit nakakita. Ang daming bunga ng saging dito mga tol. At sabi ni Cha may mga may-ari daw yan. Sabi ko naman sa kanya hindi ko yan kukuhain. Paano kasi hindi pa ako nakakatapos? Sabi na agad may-ari. Cha talaga. Ang kwento nga rin pala niya, dati daw walang mga bahay ditong madadaanan. Talagang puro mga tanim at mga hayop lang ang andito. May ilan-ilan kasi kami nadaanan na mga bahay. Mga 3 o 4 yata yun. Dating nga namin dito, masasabi mo talagang nasa kagubatan ka na. Ang lalaki ng mga puno at sobrang daming mga kung ano-ano, mga tanim. At may nakasabay nga pala kami ditong umakyat. Mga kakilala raw ni Cha, sabi niya. Dito nga mga tol, nag-uumpisa na yung mga mossy forest na tinatawag. Hindi lang siya masyadong kita sa camera pero ayun, baka medyo nakita niya. At habang ni-edit ko to, nagulat ako kasi biglang, ayun, kumuway si kuya. At patawa-tawa nga siya. Hindi ko nga alam kung bakit na-mute tong video pero sabi ng bata, ang ganda. Kaya huminto nga rin talaga ako dito para mag-picture at mag-video. Ako mga tol talagang nature lover ako kahit nung nagbabike ako. Kahit nasa kalagitnaan nga ako ng ahon ay huminto ako para mag-picture at mag-video. Hindi na nga ako nagtagal kasi hinihintay ako nila Cha. At nagpatuloy na nga pala kami sa pag-hike dahil malapit-lapit naman na rin. Nung nakita ko nga itong kagubatan, naintindihan ko na kung bakit sabi ni Cha na hindi daw ganun ka-safe kapag walang masyadong umaakyat. Kasi nga masyadong liblib rin at walang masyadong mga tao dito na pumupunta. Natapat nga na holiday kaya maraming nandito ngayon. Nandito na nga pala kami sa may paakyat na maraming bato na malalaki. Madali lang naman siyang akyatin, hindi naman madulas. Pero pagka may batang kasama, mas okay pa rin nakargahin o alalayan sila. Sobrang light hike nga lang naman ito kaya kasama namin si Chili, yung aso ni Cha. Akala ko nga ay sobrang dali akyatin kasi sabi ni Cha madali lang naman daw. Pero kita niya naman medyo mataas nga siya mga tol. At kailangan mag-ingat kasi hindi ka naman iniingatan. Charot. Kita mo nga patingin-tingin pa kasi tsaka lang mo talagang nagmamagaling pa dito. Charot. Yung naririnig niyo na yun, parang may ginagawa na little kubo dun sa right side. Pero dito na nga lang pala kami magstay mga tol kasi eto nga raw yung favorite spot ni Cha, sabi niya sa akin. Sa right side namin, medyo maraming ang tao. Ang angas nga ng family bonding nila, nature trip talaga mga tol. Ulit pag ganito yung quality time na family. So, medyo delikado yung papunta dito kasi kailangan mo talaga dumaan sa mga rock formation and then kailangan mag-ingat ka talaga kasi makamadulas ka. E bangin na yung pababa. Pero wala kang katakot-takot si Cha kasi madalas nga raw siya dito. Ay, tapang yarn. Lagi niya raw kasama dito yung mga kaklase niya noon at mga kaibigan niya. Si Chili hindi na nga siya gumagalaw dun sa kinauupuan niya kasi nga ang taas na namin, natatakot siya mahulog. Yung nakikita nyo na view na yan mga tol, yaan ay view ng Teresa Rizal at pati na rin ng Lower Antipolo. By the way mga tol, ang Rizal ay nasa east part kaya hindi masyadong nakikita ang sunset dito. Unless nasa sobrang taas ka na lugar at walang mga nakaharang na mga building at puno. And of course, if you are facing west. Kung taga dito ako, siguro madalas akong magpupunta dito kasi ito yung vibe na hinahanap ko talaga. At sabi nga ni Cha, meron daw cave pagka dinire-diretso mo pa yan. Pero medyo delikado kapag walang kasamang guide kasi mahirap daw yung paakyat doon at maraming rock formation. At tinry ko nga pala dito tumayo mga tol kahit nanginginig yung tuhod ko sa takot. Sobrang nakakatakot kasi mataas talaga yung babagsakan mo. Ang tutulis pa ng mga rock formation na nasa baba. Talagang sugat-sugat yung mukha mo pag nahulog ka dito. Hindi nagtagal at naupuri naman ako kaagad kasi nga nakakatakot ng sobra. Sobrang solid nga dito at ito na ata ang pinaka-worth it na 1 kilometer na lalakad ko. Yun lang, ciao!